isang mapagpalang umaga at magandang umaga ang aking pagbati sa ating Panginoon Jesucristo na sa oras mong ito ay sa ating nakatunghay at sa ating mga kapatid, ngayon din sa mapagpalang umaga. Halina't tayong umawit sa pangbungad na awitin. Amen. Ating po basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Aklat ng Mga Awit 139 verse 1 hanggang 6. Ako'y iyong sinisiyasat, patid mong aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi tingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi mo oras-oras. Ang likas mong kalakasan sa akin nag-iingat. Nagtataka sarilit
alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Tayo'y manalangin. O banal na makapangyarihang Diyos, kataas-taasan, maluwalhati at dakila sa lahat. O aming Diyos, Ikaw ay aming pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan sa umagang ito. Lord, salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa panibagong umaga. Humingi o Diyos, ang umagang ito na nagmumula sa iyo ay aming mararanasan ang iyong pagpapala. Ang mga salita mo, ang biyaya mo, ang pag-ibig mo, ang habag mo ay mararanasan namin ngayong umaga, Panginoon. Habang kami ay nakikinig at gumagawa ng gawain sa araw pong ito. Ama, sa oras pong ito, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito. Langin po namin na kami po, Panginoon, ay yung samahan, balutan, seluhan ng iyong makapangyarihang dugo at pagtagumpayin mo kami sa oras pong ito. Ang gawain mo, Diyos, ay maging pagpapala po sa bawat isa na makikinig, na makakarinig at manonood sa gawain pong ito. O purihin ka, Panginoon, dakilain, luwalhatiin ka, amin na pong pinasasalamatan, ang gawain ito'y iyong pinagtagumpay. Sa ngalan po ng Panginoon Yesu Kristo, ang aming Diyos. Amen. 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 Hindi po tayo sa kahit tayo patuloy na kumawin at patuloy para sa ating Diyos na buhay. Open your eyes
awit ng mga makalangit na awit. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin na sasambahin, patuloy ka namin na aawitan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pangalan, ang siyang manguna, ang siyang maghari. Tunay nga, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang siyang maghari sa buong mundo. Maraming sa inyo. Muli, Panginoon, pinabalik po sa inyo, pinakamataas, patuloy parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng bukong anak na si Jesus. Amen. Shepherd of my soul, I need to follow control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. In a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Buti sa isang tao, matanda o bata man, ang may mga kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa ating mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Colossus 4 verse 2. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Kayo po ay manalangin, Diyos na banal at makapangyarihan, pinupuri ka po namin at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa buhay na patuloy mo pong ipinahihiram upang ikaw po ay aming paglingkuran. Patawarin mo po kami sa marami naming pagkukulang. Saliksikin mo po ang aming mga puso at linisin upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Dalangin naming Panginoon ang aming mundo at lalo higit sa aming bansa. Tigib ito ng suliranin at agam-agam
dahil sa lumalaganap na virus na apektado ang buhay at kabuhayan upang kami ay mabuhay ng normal. Marami sa aming mga kababayan ang may karamdaman. Hiling po namin sa pangalan ni Jesus, bigyan mo po sila ng kagalingan. Marami po din ang nawalan ng hanap buhay. Abutin mo, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Patnubayan mo po at bigyan ng karunungan ang aming Pangulong Duterte sa kanyang pamumuno sa aming bansa at maging ang lahat ng mga namamahala sa aming bansa at bayan. Tulungan mo po sila at pangunahan sa mga planuhin para sa ikaayos ng aming bayan. Huwag pong bayaan ng aming bansa na malupig ng ibang pangbansa. Huwag mo po hayaan na mawala kami sa iyong pagkalinga. Ikaw lamang ang aming kikilanlanin, Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. O Diyos, samahan mo ang aming iglesia dito sa Welterville. Patnubayan ang aming mga kapatiran sa pananampalataya. Halingain mo po, O Panginoon Jesus, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ibigay ang kasagutan sa lahat ng kanilang mga panalangin. Patnubayan ang aming mga mag-aaral sa paaralang bayan at sa aming Sunday School. Bigyan ng karunungan ang aming mga guro. Bless mo ang bawat organisasyon ng aming iglesia at small group. Patuloy mo po kami bigyan ng oras at panahon na makapag-aral ng iyong mga salita. Isagawa ito at kami maging mabuting halimbawa para sa iba. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat talentong meron kami para sa iyong kapurihan at kalwalatian. Patnubayan mo, Panginoon, ang bawat iglesia ng Metro Manila 2 na nagsasagawa ng ganitong mga pananambahan. Bless mo ang bawat manggagawa sa iyong ubasan. Bigyan ng karunungan sa pamamahala at kalakasan ng lupang katawan. Bless mo ang iyong tagapagsalita. Itago mo po siya sa iyong likuran at mahayag ang iyong kapangyarihan sa mga salita at aral na kanyang ihahayag sa amin. Patubayan mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na kasama ko po sa gawain ito, at sa umaga pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at samahan niyo po ako sa pagbasa ng talata na ating pag-aaralan sa umagang ito na matatagpuan sa aklat ng Filipos 4, talatang 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi: huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo ito sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po at maraming salamat po sa oras na ito. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo at patuloy na kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba, tumingi po ng kapatawaran sa oras na ito at marapatin niyo po kami sa aming gagawin, Panginoon, na pag-aaral ng iyong banal na salita. Pangunahan po ako ng iyong banal na spirito. Tago niyo po ako sa inyong banal na likuran. Mahayag lamang ang iyong kabutihan at tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang maparangalan, maitaas at mapasalamatan. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isang naririto at tunay na sa umagang ito ay pag-aaralan po natin sa kung paano or bakit kailangan na sa pananalangin tayo kumapit.
So, tayo po ay magsimula na. Sabi po dito, tunay nga na ang isang Kristiyano ay alam niya po kung sino talaga ang pinagmulan ng lahat. Amen? So, marapat lamang po na sa umagang ito'y sama-sama po nating pag-aralin sa ang ating paksa na kung saan merong isang katanungan at ito po ang katanungang iyon. Bakit kailangan kumapit tayo sa pananalangin? As we all know, ang pananalangin po ay isang bagay na napaka-importante. So kung ito po ay hindi na natin ginagawa, well I guess, hindi na ganon kalusog ang ating buhay espiritual. So simulan po natin, bakit nga ba kailangan kumapit tayo sa pananalangin? Una, dito tayo kumakapit or kailangan natin itong gawin sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataong ibahagi sa Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. For all we know, hindi po natin kontrolado ang mga nangyayari po sa atin sa araw-araw. At tanging Diyos lamang po ang may alam sa kung ano ang mangyayari sa atin. Ngunit sa kadahilan ng ito, lagi tayong tinatawag ng Diyos na ibahagi natin ang ating mga karanasan sa isang araw. Tinatawag tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at ipahayag natin yung mga naranasan natin sa buong isang araw. Sabi nga po sa aklat ng Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na di mo pa nalalaman. Maaaring pangit po ang nangyayari or pangyayari sa atin, sa ating buhay, ngunit ang sinasabi po dito, kung patuloy daw po nating idinudulog ito o inilalapit natin ito sa Panginoon nating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, ay Diyos din po ang magbibigay sa atin ng katugunan. Ipapahayag niya or ipapahayag ng Diyos ang kanyang magandang kalooban sa gitna ng mga pangit na pangyayari sa ating buhay. Tulad po ng sitwasyon natin ngayon, right? Meron po tayo or nasa kalagitnaan po tayo ng pandemya at halos 2 taon na po tayo na nakapaloob sa pandemyang ito. Pero ano po ang ating nagiging tool or kagamitan para manatili tayong malakas, malusog, safe and sound sa araw-araw? Hindi po ba lagi tayong dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin? Why? Kasi siya lamang po yung nakakaalam sa kung ano ang pwedeng mangyari sa atin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. So marapat lamang po na lagi nating ibahagi sa Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Ito man po ay masaya, malungkot, nakakainis man ang mga karanasan o nakakahiyaman, ang lahat daw po ng aspeto sa buhay natin ay dapat ibinabahagi natin sa Diyos. Dumako po tayo sa ating ikalawa. Sabi po rito, kumakapit tayo sa pananalangin upang maipahayag natin sa Diyos ang ating pasasalamat para sa lahat ng bagay na Kanyang ipinagkaloob. Amen. Marapat lamang daw po nating pasalamatan ng Panginoon para sa lahat ng bagay na Kanyang ipinagkakaloob at sa lahat ng Kanyang ginagawang pabor para sa atin. Dapat nating kilalanin ang Kanyang kabutihan at kahabagan sa atin sa araw-araw. Sabi po sa unang aklat ng unang Kronika 16, talatang 34, inuutusan tayo na purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At sabi naman sa awit 9, talatang 1, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipapahayag ko. So, kailangan nating manalangin araw-araw upang kilalanin ang Kanyang katapatan at ang Kanyang masaganang pagkakaloob sa atin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Tulad nga po ng sinasabi, ang pananalangin ay isang bihikulo upang makarating po
tayo sa harapan ng Diyos at makarating ang ating mga karaingan, kahilingan sa kanyang banal na trono. At tunay nga po na araw-araw naman talaga nakikita natin ang magandang kaloob, ang mga pabor na ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa kabila na tayo ay nananatiling makasalanan at paulit-ulit na nagkukulang at nagkakasala sa harapan ng ating Diyos. So dumako po tayo sa ating ikatatlo. Sabi po rito, kailangan daw po natin ang pananalangin o kumapit tayo sa pananalangin sapagkat naipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya upang mapatawad at tulungan tayong mapaglabanan ang mga kasalanan. Sabi po sa aklat ng Awit, 32, talatang 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inaamin, mga pagkakamali ko'y di na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Tunay nga po na tanging sa Diyos lamang natin matatamo ang tunay na paglilinis at pagpapatawad. Tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin upang makatalikod tayo sa ating mga pagkakasala. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi ang Diyos lamang upang patuloy tayong magpalinis nang sa gayon manatili po tayong karapat-dapat sa araw-araw nating paglapit sa Kanya. At mangyayari lamang po itong paglilinis na ito at pagpapatawad sa atin kung tayo ay mananatiling dudulog sa Kanyang banal na harapan. Magpapakumbaba po tayo, tatanggapin natin na tayo'y marumi sa Kanyang banal na harapan. We can do nothing apart from Him. Kaya marapat po na taglayin natin ang isang katangian na gustong-gusto ng Diyos at yun po ay maging mapagpakumbaba tayo sa Kanyang banal na harapan. Ipahayag po natin na tayo ay mga makasalanan at hilingin po natin araw-araw ang kapatawaran at ang paglilinis na nagmumula lamang sa Kanya. Para po sa ating ika-4, sabi po dito, kailangan nating manatili or kumapit sa pananalangin upang maipahayag natin ang pagsunod at pagsamba sa Diyos. Sabi po sa aklat ng unang Tesalonica 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Nais daw po ng Diyos para sa Kanyang mga anak na magalak sa Kanya, manalangin sa Kanya, at magpasalamat sa Kanya sapagkat ito daw po ay pagpapahayag ng bawat isa sa atin na tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Nagdudulot daw po ito ng kagalakan sa Kanya dahil alam niya at nakikita niya na sumusunod sa Kanyang mga utos ang Kanyang mga anak. Para po sa ating ikahuli, marapat lamang po na sa pananalangin tayo kumapit upang kilalanin ang kapamahalaan ng Diyos sa ating mga buhay. Bilang mga Kristiyano, alam natin kung sino talaga ang may kontrol sa lahat ng bagay. Walang hanggan ang kapamahalaan ng Diyos, walang anumang nagaganap na hindi nalalaman ng Diyos. At ito po ay pinatunayan sa aklat ng Isayas 46, talatang 9 hanggang 10. Kaya marapat lamang po na kilalanin natin ang Kanyang lugar sa ating mga buhay nang may pagpapasalamat para sa isang dakila at kahanga-hangang hari. Marapat lamang po na Siya lamang ang ating pasalamatan sapagkat tunay na kung wala ang Diyos ay hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero salamat dahil meron po tayong nakakapitan ng mga salita niya. Salamat dahil tinuturuan niya po tayo na makalapit sa Kanya ng may kaayusan at katapatan. Tunay na napakadakila ng Diyos. At huwag po natin panghinayangan ang ibinibigay natin na panahon upang patuloy siyang katagpuin sapagkat ito po ang patuloy na magpapalakas sa ating mga buhay. Sa huli,
Ang panalangin ay isang bagay na dapat nating gawin araw-araw. Tulad ng paghinga, kung ito ay di na natin ginagawa, ay wala nang silbi at halaga ang ating mga buhay. Ito po ang pinakamahalagang elemento upang manatiling malusog ang ating relasyon sa Diyos. Ito rin ang pinakamainam na pamamaraan upang makipagniig sa Diyos. Patuloy po nating paigtingin ang ating buhay pananalangin upang patuloy nating mapanghawakan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Kumapit po tayo ng mahigpit sa ating pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na dakila sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka namin nakikita, Panginoon, literally, pero Panginoon, nararanasan namin, nararamdaman namin ang iyong banal na presensya sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat po sa pag-iingat, sa proteksyon, sa kalakasan, sa kalusugan, sa pagmamahal na pinagkakaloob mo po sa bawat isa. Tunay na sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na huwag hayaang tamarin at mawala ng panahon upang ikaw ay patuloy na katagpuin at kaniigin sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Dalangin po namin na kung pinanghihinaan po ang aming mga puso ng kawalan ng pagsisikap na araw-araw kang katagpuin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging malusog ang aming buhay pananalangin, Panginoon. Dahil alam ko, O Diyos, na kung hindi na namin ito gagawin, Panginoon, ano pa ang silbi ng aming mga buhay? Kaya marapat lamang, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na araw-araw kaming lumapit sa iyong banal na harapan. Tunay na sa umagang ito, sa iyo lahat ang aking papuri, parangal at pagsamba, tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain.
matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka, panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain, maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Kayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ay aming dinadakila at pinsasalamatan sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Pinupuri ka namin at itinataas sa aming pagsamba. Salamat sa ipinagkaloob mong oras sa bawat isa sa amin. Muli kami ay matuto sa iyong mga salita na amin napagbulay-bulayan na. Inihahayag ng iyong tagapagsalita at nagbabahagi ng iyong karunungan na galing rin naman sa iyo. Dalangin lang namin, O Diyos, na lagi mo kaming tulungan na magamit ang aming natutunan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Kalakasan na magagawa namin ang mga tungkulin at responsibilidad na maisagawa namin ang mga naisin mo para sa aming buhay. Sa pagtatapos ng aming pananambahan, muli kaming kinakasangkapan at pinagagana ang aming kaalaman. Ingatan mo ang bawat isa sa paggawa at paglilingkod para sa iyong kapurihan at kadakilaan. Bigyan mo kami ng malawak na kaisipan at ang lahat ng ito ay maisakatuparan sa biyaya mo at kadakilaan. Sa iyo naming binabalik ang walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na si Jesus at sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristong Panginoon natin,
Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon